Magandang umaga, Rod, at lahat ng nanonood at nakikinig. Opo. Siguro diretso tayo kung doon sa pangyayari kahapon sa Senado. Kasi sa mababang kapulungan dyan po sa Kongreso, masasabi ba na tapos na ang yung usapin ng impeachment. Opo. Oo, at nakapagdesisyon na ng karamihan ng mga kongresista na ma-impeach ang pangalawang pangulo. Oo. Yes po. Opo. Ngayon, ang gusto ko pong kunin ang inyo pong reaksyon dito sa nangyari sa Senado. Una, yung pagpalit ng liderato. Well, unang-una, nakakapagtaka yung timing niyan. Na ito nga, sabay-sabay sa araw na mismo na impeach ang Vice President ng House of Representatives ay nagpalit ang liderato ng Senado. Pero ganun pa man, sino man ang leaders sa Senate ay meron pa rin silang tungkulin na pag natanggap ang articles of impeachment ay agad-agad litisin ang kaso. Kasi nakalagay sa konstitusyon natin, upon transmittal of the articles, trial shall begin forthwith. Ibig sabihin dapat ilitis na agad ang kaso. Pero yung yung pag-asa nito na ma-impeach ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo, yung legal team ho ba ng Kongreso ay nabuo na po para depensahan yung naging desisyon? Hindi pa po. Maaaring mamayang hapon sa darating na araw ay mangyari yan. Opo, okay. Yung pag-asa ng impeachment nakikita po ninyo dito sa pagpalit ng liderato at mukhang lumamang yung minority sa Senado. Para sa akin naman, ang magiging boto sa impeachment ay hindi naman mababase kung sino ang nasa leadership ng Senado. Makikita pa natin yan sa ebidensya dahil lahat tayo, yung sambayan ng Pilipino ay manonood niyan at lahat tayo ay maghuhusga din. Pag makita ng mga senator judge na sobrang lakas ang ebidensya, ay sa tingin ko, they will have to vote based on the evidence. So, kayo ho ay umaasa na mananaig pa rin ang katotohanan rito sa akusasyon laban sa pangalawang Pangulo. Yung pong nakita natin noong Committee on Justice hearings ay lang yon, maliit lang kumpara sa ilalatag na ebidensya mismo sa Senado. Kung maalala kasi ninyo, ang tungkulin lang naman ng Committee on Justice ay magdetermina ng probable cause. Kaya kung mapansin nyo, pati yung mga tanong namin sa mga testigo, sabi ni Chair, hindi pwede yan kasi probing siya. Pero yung pagdating sa Senado, wala nang ganyan. Talagang ang tawag nga namin sa mga lawyer ay full-blown trial. Ibig sabihin ay sagad-sagad na at na ng ebidensya, mga testigo, mga dokumento ay iaharap sa senator judges. Meron pa bang mga mga ebidensya na hindi tinalakay sa House Committee on Justice before us might be the impeachment? Let's during make ng it very pagdinig clear. Na ito po ay inihahanda May mga ninyo lumabas sa news and pag hindi ko kayo nag-umpisa sinisisi ng kung trial sinasabi nyo sa news sa Senado. Meron na po. ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa Hindi ko lang impeachment. siyempre may labas The ngayon at impeachment kasama sa strategy is po enshrined in the House Constitution. yan. Pero The Bible says, marami the po truth ang shall lalabas set dyan us na hindi free. pa na The ilabas sa Committee impeachment on will Justice. be kayo ho ba ay tiwala na pag more ito po yung mga sinasabi po than ninyong ebidensya na ipresenta dismissing a complaint sa pag-umpisa ng because of trial, magbabago yung political desisyon ng ilang mga and senador it's dyan also sa much Senado? more than Alam convicting nyo, someone yung without mga senador evidence. kasi very Parehong hindi sensitive din pwede sila yun. sa Kailangan public guided opinion tayo at by kung the ano yung guided by nakikita evidence. ng But taong bayan. the process Ngayon, is as important kung as the talagang result.
halimbawa, example lang yung mga nangyari nung huling impeachment kay Chief Justice Corona Oho. na lumabas nga yung mga issue ng mga dollar accounts niya. Nung una, ang sabi nila ay wala naman kukulangin daw ang boto para makonvict siya. Pero bandang huli ay nakonvict nga siya at overwhelming ang naging boto ng mga senator judge. Kaya ako nga sinasabi na it will all depend kung ano ang makikita natin lahat at makikita ng mga senator judge pag nag-trial na. Ayan. So, kayo ho ba'y parte ng magiging legal panel ng Kongreso? Kong? Wala pa po. Malalaman lang natin yan na pag naging official na ang action ng House kung sino ang tutukoyin ng mga magiging public prosecutor. Okay. Oho. Alright. Dito naman sa pag sa serve kahapon ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. Ano po yung opinion at reaction nyo rito, Kong? Well, unang-una, tingnan natin kung ano yung nakalagay sa ating konstitusyon. Ang nakalagay kasi sa konstitusyon, meron immunity from arrest habang nakasession ang Senado. Kung ang kaso ay merong parusa na below 6 years imprisonment. So yung mas maliliit na kaso ay sakop niyan. Pero yung mga kaso na halimbawa reclusion perpetua ang parusa o yung reclusion temporal, yung mga 10, 15, 20 years to 30 years ang imprisonment, hindi na po siya covered nitong immunity from arrest. Kung titingnan natin yung ating batas sa Republic Act 9851, ay yung parusa dito sa atin sa crimes against humanity ay nasa reclusion temporal. Reclusion perpetua. So, ibig sabihin nun ay hindi na dapat siya sakop nitong immunity from arrest. Yun ang isang bagay na maganda siguro malaman ng publiko. So, para sa inyo, Kong, sa inyong opinion, legal yung ginawang pagsisilbi ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa kahapon dyan sa session hall. Walang paglabag. Kung batas lang ang pinag-uusapan natin, sa tingin ko ay hindi siya maglalapag dun sa ating nakalagay sa konstitusyon. Ngayon, ibang usapan yung pakikipag-usap ng isang departamento ng ating gobyerno, halimbawa ang executive department sa legislative department. Sana nagkaroon ng maayos na kaugnayan yan para hindi na mangyari yung mga ganyang insidente na nangyari kahapon. But of course, that is something that dapat pag-usapan ng dalawang sangay, ano? Oo. Opo. Dahil ano ho ba yung posibleng kahinatnan dito sa ginawa din ng NBI na bigla na lamang pumasok? Although, inamin naman ni dating Senate President Soto na may coordination sa kanya. Well, yun na nga eh. Ang naging problema kasi dyan ay nagpalit nga ng liderato. Palagay ko hindi mangyayari yan kung hindi naman nagkaroon ng leadership change. At doon na nga nagkaroon tayo ng mga issue. At ayun, nandiyan na yan. Wala tayong magagawa. They have to deal with the situation as it is now existing. Opo. Pero kung sa ano po ninyo, sa palagay ninyo, itong pagsisilbi ng warrant of arrest kay Senator Bato dito sa kinakaharap niyang kaso sa ICC. Opo. Kasi noong November 6 pa pala ito 2025. At syempre ang pinagtatakahan rito ng taong bayan, bakit ngayon lang naisilbi? Ayan ang hindi ko masasagot. Dahil hindi natin alam kung ano yung mga efforts kung meron man na ginawa ang ating pamahalaan dyan. Oo. Pero
siyempre, tama ho ba kung sa usapin naman ng di umano'y EJK, sa pagsisilbi ng arrest warrant, ano po ang, reaction ninyo? Lalo tigit, no? May mga pamilya na humihingi rito ng kanilang hustisya din para sa mga naging biktima. Oo, wag po sana natin kakalimutan yung napakaraming mga pamilya ng naging biktima ng EJK noong nakaraang war on drugs. Ako mismo, ang dami ko nakausap nung panahon na yon na alam nila na kung dito lang ililitisin ang kaso, hindi sila makakakuha ng hustisya. Kaya nga po tayo sumali sa International Criminal Court para sa mga ganitong klaseng sitwasyon na malalaking tao ang involved at magiging malaking hamon sa sistema natin kung dito natin lilitisin yan. Yung issue kasi ng EJK, lalo na sa nangyari na libo-libo talaga ang napatay noong nakarang war on drugs. Ay, that is, yun nga, kaya nga ang tawag ay crimes against humanity dahil talagang merong systematic, deliberate pattern na gawin yan. All right. So anyway, again, Kong, ano po ang magiging panawagan ninyo sa taong bayan na tumututok rito sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Kasi, binabangkit nga rito kanina ni Attorney Chico, ang pananaw ng publiko, no, ng bawat Pilipino hati dito sa usapin ng impeachment. At kahapon sa nangyaring botohan, karamihan ng binabangkit ng mga pumabor, 'di ba, na para ma-impeach ang pangalawang pangulo, ang sinasabi ito ay walang kinalaman sa politika o para sa 2028 na national elections, kundi hinahanap rito ay ang hustisya at ang katotohanan, no, na mapanagot kapag napatunayan na ang isang opisyal ay lumabag sa ating konstitusyon. Ano po yung inyo pong panawagan rito sa taong bayan? Ano man ang ating opinion kay Vice President Sara, kung siya ba ay nagkasala o hindi, sana manawagan tayong lahat na matuloy ang impeachment trial para lahat ng panig ay magkakaroon ng pagkakataon na ilatag ang kanilang mga ebidensya, pati mga depensa ni Vice President. Bibigyan na siya na talaga ng isang plataforma na malaman natin lahat. At para sa akin, kahit sino naman opisyal ng ating gobyerno na merong ganyan mga aligasyon laban sa kanya, ay dapat magpaliwanag sa publiko. Kung eto nga, kung wala naman siyang tinatago, edi ituloy ang trial at humarap siya doon. Klarong-klaro naman sa ating konstitusyon yan na pag may na-transmit na articles of impeachment sa Senado, wala silang choice kundi ituloy, ilitis ang kaso agad-agad. Ayun. Alright. Kong, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Thank you po. Good morning. Representative Chel Joknog, Bayan Party List, mga kasama, at miyembro ng House Committee on Justice. Yung binabanggit nga ni Representative Jokno patungkol sa legal ba yung ginawang pag-aresto kahapon o pagsisilbi, no, ng warrant of arrest ng ICC. Okay, warrant of arrest na galing po sa ICC na ito po ay dinala ng NBI, pero ang bit sa arrest warrant na galing po sa ICC ay ang dating Senador Trillanes. Opo. Ay, ang katwiran naman ng dating senador, hinamon niya ako eh. Sinabi niya na, sumama ka pa, Trillanes. Arestuhin ako. Posasin mo ako. O kaya sumama siya sa NBI. Dala pa niya, siya pang may hawak sa warrant of arrest na galing po sa ICC na isisilbi sana kahapon sa sesyon, mga kasama ng Senado, para kay Senator Bato de la Rosa. Opo. Now,